walang pneumonia outbreak sa bansa sa kabila ng pagtaas ng bilang ng mga tinamaan ng flu virus. Ayon naman sa ilang eksperto, dapat paigtingin ng pamahalaan ang mga health program, partikular na ang pagbabakuna kontra trangkaso. Narito ang report ni Aiko Miguel. Itinuturing ng Department of Health na flu season ang buwan ng Disyembre hanggang Pebrero dahil bahagyang may pagbabago ang klima ng bansa na kung minsan ay malamig at kung minsan naman ay mainit. Ayon kay DOH spokesperson Undersecretary Eric Domingo, ito ang dahilan kaya marami ngayon ang may sipon, ubo at nilalagnat na mga sintomas ng flu o trangkaso. Pero wala umanong pneumonia outbreak sa bansa na gaya ng pangamba ng ilan. Wala naman. Ang pneumonia kasi complication yan ng flu. So kapag medyo mahina yung katawan, may mga pasyenteng nauuwi sa pneumonia, pero hindi naman ganoon kadami. Katunayan anya, batay sa ulat ng DOH, mas mababa ng 13% ang naitalang flu cases mula January 1 hanggang December 31, 2018, kumpara sa kaparehas na panahon noong 2017. Pero talagang flu season ngayon. So in-expect naman natin na ngayon dumami yung mga kaso, at yung mga iba, mayroong mga complications nga na pneumonia. Ayon pa sa kagawaran, mabilis anyang kapitan ng flu ang mga kabataan at matatanda, lalo na ang mga may sakit sa puso at diabetic. Kaya dapat anila na magpaturok ng flu vaccine. Ayon kay infectious disease specialist at dating presidente ng Philippine Society of Microbiology and Infectious Diseases o PSMID, na kinakailangan mapaigting ng pamahalaan ang programa sa pagbabakuna laban sa trangkaso. We lack people that are being vaccinated for influenza. I will always say that. I think that's the number one, because given the fact that if all of our individuals high risk for influenza, including the healthy ones, be given the vaccine, then probably we will not be experiencing higher number of cases. Payo pa ng mga eksperto, umiwas sa maraming tao at magsuot ng face mask lalo na kung ikaw ang may sakit. Panatilihing malinis ang katawan at laging maghugas ng kamay. Magtakip ng bibig at ilong kapag sinisipon at inuubo. Uminom ng maraming tubig at huwag nang pumasok sa trabaho o paaralan kung nakakaramdam ng malalang sipon at ubo upang huwag nang makahawa sa iba. Kapag umabot ng mahigit 1 linggo ang ubo, sipon at lagnat, agad na magpakonsulta sa doktor upang huwag itong mauwi sa pneumonia. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Manila. Labis na maapektuhan ang ilang programa at proyekto ng Department of Health bunsod ng ginawang pagbabawas ng pondo nito. Kaya naman nais ng isang senador na ibalik ang inalis na 16 billion pesos sa budget ng DOH. Narito ang ulat ni Nel Maribojo. Pinuna ni Senate Minority Leader Franklin Drilon sa plenaryo ng Senado ang pagtapyas ng Department of Budget and Management sa panukalang budget ng Department of Health. 109.8 billion pesos ang inilaan sa DOH sa 2018 budget, pero ginawa itong 74.1 billion pesos ng DBM sa panukalang budget ngayong taon, mas mababa ng 36 billion pesos. Maapektuhan anya dito ang nakalaang pondo para sa pagtatayo ng mga barangay health centers at pagsasaayos ng mga government hospital. The DBM should and the Office of the President should take action on the bureaucracy, not sacrifice public health by slashing the budget. Una na ring ipinaliwanag ng DBM na ang pagtapyas ng pondo para sa Health Facilities Program ay dahil na rin sa mabagal na paggastos ng pondo ng ahensya sa nakaraang mga taon. Nais naman ni Senator Drilon na maibalik sa DOH ang nasa 16 billion pesos. Ilang reforma naman ang ipatutupad ni DOH Secretary Francisco Duque upang mapabilis ang konstruksyon ng mga health facilities. At magiging malaking tulong anya kung maibabalik ang pondo para sa programang ito. Mababawasan kasi alam mo naman ang dahilan kung bakit nagkakapunuan ng pasyente sa mga ospital kasi walang downstream delivery unit for primary care. Samantala, pinag-iisipan naman ng ilang senador kung maaaring tanggalin ang kino-question nilang 75 billion pesos na idinagdag ng DBM sa panukalang budget ng Department of Public Works and Highways o DPWH at kung maaari itong ipandagdag sa pondo ng DOH o sa iba pang programa ng pamahalaan. I'm sure maraming listahan ng DPWH. Why not ask the DPWH? O sige, o 75 yan. Maybe naman yung 16, 20 bigyan natin sa health. O yung 50. Gumawa ka nga listahan, tignan natin. Kaya nga pag-iisipang mabuti na put into good use yung paglalaanan. Kesa naman sa bayaan natin na andyan yung 75 billion pesos
na hindi alam ng DPWH kung paano gagastusin. Nagpapatuloy sa ngayon ang pagdinig ng Senado sa panukalang budget. Sa Pebrero, bago mag-session break, ay naasahang mararatipikahan na ng Kongreso ang 3.75 trillion peso 2019 proposed budget. Nel Maribujo, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Hindi nahihingan ng birth certificate bilang requirement ng Department of Foreign Affairs sa mga magre-renew ng kanilang passport. Narito ang ulat ni Joan Nano. Nagpalabas na ng bagong order ang Department of Foreign Affairs kung saan ipinababawi na ang requirement hinggil sa pagsusumiti ng birth certificate kapag magre-renew ng passport. Sa pirmadong dokumentong ipinost ni Foreign Affairs Secretary Teddy Locsin Jr., tanging ang mga old passport na lamang ang kailangang ipakita ng mga aplikante for renewal. Kaugnay ito sa nangyaring umano'y pagnanakaw ng dating contractor sa passport making ng mga impormasyon ng mga passport holder. Ayon sa DFA, tanging ang mga first time na kukuha ng passport na lamang ang kinakailangan magpasa ng birth certificate. Gayon din ang mga magpaparenew ng mga nawala at nasirang passport, mga magpapalit ng pangalan at mga magpaparenew ng brown at green passports, pati na ang aplikante na kasama sa watchlist ng DFA. Sa isang panayam, humingi ng pangunawa sa publiko si Secretary Locsin habang nire-resolba ang umano'y data breach issue sa DFA. Sa kanyang Twitter post kahapon, ipinahayag ng kalihim na hindi maaaring tangayin ang mga data ng passport holder. Sa halip ay naging inaccessible lamang aniya ang mga ito. Sa isa pang tweet, sinabi rin ni Locsin na nakausap na niya ang Apo Production Unit Incorporated, ang kasalukuyang contractor ng kagawaran sa paggawa ng passport, at sinabing na-access nila ang data, subalit corrupted na ang ilan sa mga ito. Nauna nang sinabi ni dating DFA Secretary Perfecto Yasay na misinformed umano si Locsin at pawang malisyoso at walang katotohanan ang mga paratang nito sa dating contractor. Sa kabila ng issue, marami sa ating mga kababayan ang hindi naman nahirapan na makapag-renew ng passport dahil nakapagdala naman ng mga ito ng kopya ng kanilang birth certificate. Kompleto po lahat. Hindi naman po, okay naman process. Opo, lahat po na-required. Pero hindi na natin maiwasan kasi yun po yung process eh. Tusunod lang po tayo sa tamang proseso. I guess it's also timely and tricky because the government through the NPC is very particular on the pronouncements of data privacy and data protection, and now look who's not, I guess, on top of things, no, in keeping the sensitive information of the citizen secure, no. Subalit para sa ilan, hindi pa rin may aalis ng pangamba dahil sa posibilidad na magamit ang mga personal na impormasyon sa anumang uri ng scam. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Pasay City. Planong magtungo sa Libya ni Labor Secretary Silvestre Bello III upang tingnan ang kalagayan ng 7 Filipino seafarers na mahigit isang taon nang nakabilanggo bunsod ng pagkakasangkot sa umano'y oil smuggling. Naritong report ni Mai Bermudez. Posibleng bumisita sa Department of Labor and Employment Secretary Silvestre Bello III sa Libya sa kalagitnaan ng Pebrero. Titingnan nito ang kalagayan ng 7 mga Filipino seafarer na nakulong doon noon pang August 2017. Nadawit ang mga ito sa isang oil smuggling case sa bansa. May development to the effect na I may go to Libya and work for the release of the 7 seafarers. By law, yung kanunong benefits ng mga detained seafarers na ibibigay regularly by the manning agencies. Umiiyak na nanawagan ng mga asawa at kaanak na mga nakulong na seafarers kay Pangulong Rodrigo Duterte para tuluyan ng mapalaya ang mga ito. Kaya we are appealing to our President to please help us, to please assist us, to please give us po your immediate help, assistance, para po makalaya po ang mga mahal namin sa buhay. Sana po matransfer sila to another facility po, yung safe na facility. Yun po yung cry po namin. Hirap po magpalaki ng mga bata na walang mga tatay sa nila. Nagtatrabaho lang po sila, tapos they are in a place which is very hostile. Sana po tulungan po kami kaagad ng Presidente. Maraming salamat. Kasabay nito, ikinwento rin nila ang hirap na pinagdadaanan ng mga naipit nilang mahal sa buhay, kaya't umaapila sila sa pamahalaan. Mahirap po lang kalagayan nila dahil yung space po na nandun sila is parang 3 by 4 square meters, parang 12 square meters. Tapos lately sabi, 27 sila sa loob. So practically parang half square meter lang po bawat isa sa kanila doon.
Yung pagkain po nila, salo-salo. No safe drinking water. Medical aid, scarce po. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan na rin ang mga kaanak ng mga seafarer sa Department of Foreign Affairs para sa magiging hakbang ng kagawaran upang matulungan ang mga nakakulong na manggagawa. Mai Bermudez, UNTV News and Rescue, Manila. Hinihikayat ng Department of Education o DepEd na huwag nang magsilbing bilang Board of Election Tellers o BET ang mga guro na may mga kamag-anak na kumakandidato sa kanilang lugar. Ayon sa kagawaran, ito ay upang maiwasan ang anumang conflict of interest. Narito ang ulat ni Aileen Cerudo. Iginiit ang Department of Education o DepEd na mananatiling non-partisan ang mga miyembro ng kagawaran, lalo na ang mga guro na voluntaryo magsisilbi sa eleksyon sa Mayo. Kaugnay nito, hinihikayat ng kagawaran ang mga guro na may kamag-anak na tumatakbo sa halalan sa kanilang lugar na wag nang magsilbi bilang Board of Election Tellers o BET upang maiwasan ang anumang conflict of interest. And this is precisely the reason for these policies that we are having, because they actively assist in the conduct of the electoral exercises. Kaya dinidemand talaga namin yung political neutrality. Ayon sa DepEd, magsusumiti sila ng panukala sa Civil Service Commission na ipagbawas sa mga guro na magsilbi bilang election tellers kapag may kumakandidatong kamag-anak. Ayon kay Secretary Leonor Briones, may mga guro na hindi talaga nagsilbi noong nakaraang eleksyon dahil may mga kaanak silang kandidato. Ang iba naman ay nagpalipat ng lugar na pagsisilbihan. Ayon naman kay Benjo Basas ng Teachers Dignity Coalition o TDC, ipinagbabawal talaga ang partisan political activities tuwing eleksyon. Aniya, kung sa tingin ng mga guro ay makakatulong ito sa partido o kandidato na kanilang susuportahan, may karapatan naman ito na mamili kung magsisilbi sa eleksyon o hindi. Basta lang matiyak na hindi gagamit ng resources ng gobyerno. Nagpapatawag ba siya halimbawa ng PTA meeting, tapos sasabihin niya na, o mga nanay, mga tatay, ito ang iboto ninyo. Sa tingin ko naman, pangit naman yun. Pero ayon kay Basas, dapat bigyang kalayaan ang mga guro na mamili kung ano ang kanilang gagampanan sa darating na halalan. Yung right kasi ito we cannot just tell the teachers not to campaign or not to volunteer kasi parang may preference kasi yung mga tao. Okay na kailangan ibigay natin sa kanya yung ganong karapatan. Aileen Cerudo, UNTV, News and Rescue. Isusulong ni Harry Roque ang pagbabago sa paraan ng paglilitis ng mga kaso sa Pilipinas sakaling palaring bagwagi sa darating na halalan. Mula sa Quezon City, nasa telepono si Ray Pilayo para sa detalye ng balita. Go ahead, Ray. Lord, nais mapabilis ni former presidential spokesperson Harry Roque ang paglilitis sa mga kaso sa Pilipinas. Sinabi ni Roque sa programang Get It Straight with Daniel Razon na kung mananalo siya sa pagkasenador sa May 2019 midterm elections, ay isusulong nito ang inquisitorial system sa paglilitis ng kaso. Sa ganitong sistema, anyay mismong ang mga hukom ang hihingi ng kailangang ebidensya para hatulan ng isang kaso. Mas mabilis anya ito kumpara sa adversarial system na ginagamit ngayon sa Pilipinas kung saan nakadepende lamang ang paghatol ng mga hukom sa mga iprinisintang ebidensya ng mga abogado. Si Roque ang dating humahawak sa kaso ng Maguindanao Massacre na magsasampung taon ng dinidinig ng korte. Bulok ang sistema natin. Hindi gumagana, hindi katanggap-tanggap. At ang aking solusyon dyan, ibalik natin sa inquisitorial, gawin natin na ang West na ang kukuha ng ebidensya, hindi na mag-aantay ng susumite ng ebidensya sa korte. No? Kunin na niya at siya na yung magdesisyon sa lalong mabilis na panahon. Sa issue naman ng federalismo ay hindi naman anya ito kailangan kung mapapalakas ang otonomiya ng mga lokal na pamahalaan kabilang na ang pagkolekta ng buwis. Isusulong din ito ang pag-amyenda sa train law kung saan dapat babaan anya ang price ceiling ng presyo ng langis sa world market na batayan para suspindihin ang excise tax o pagpapataw ng dagdag na buwis sa langis. Mula $80 per barrel ay nais niya itong gawing $70 per barrel
Suportado naman ni Roque ang war on drugs ng pamahalaan, gayon din ang polisiya ng Duterte administration sa usapin sa West Philippine Sea. Mas mabuti anya na makipagkaibigan sa China ang Pilipinas para mas mabilis na maareglo ang issue. Nagpasalamat naman si Roque sa programa ni Kuya Daniel Rason dahil nabibigyan anya ng pagkakataon ng mga kandidatong maipakilala ang kanilang mga sarili at mailatag ang kanilang plataforma sa publiko ng walang gastos. Flor? Maraming salamat sa iyo, Ray Pelayo, nagulat mula sa Quezon City. Matapos ang big-time oil price hike kahapon, tumaas na rin ang presyo ng liquefied petroleum gas o LPG. Ayon kay LPGMA Representative Arnel T., ito ay dahil sa ubos na ang kanilang lumang stocks at dahil sa pagpapatupad ng excise tax sa oil products. 1 peso and 12 centavos ang itinaas sa kada kilo o katumbas ng 12 pesos sa kada 11 kilogram na tangke ng LPG ng Fiesta, Petron at Solane. Bukas naman ay magpapatupad rin ng kaparehong dagdag presyo ang Regasco Company. Ayon pa kay Arnold T., posibleng magtaas muli ng presyo ang LPG sa Pebrero ng piso hanggang 2 piso kada kilo. Ito naman ay dahil sa pagtaas ng presyo sa world market. Humirit ang Federation of Jeepney Operators and Drivers Association of the Philippines o FEDJODAP sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na ibalik sa 10 piso ang minimum na pasahe sa jeep sa Metro Manila at Central Luzon, gayon din sa Calabarzon. Ayon kay FEDJODAP National President Zenny Maranan, ito ay dahil pumalo na sa 39 hanggang 40 pesos ang presyo ng diesel kada litro dahil sa mataas na excise tax sa petrolyo na sinabayan pa ng malakihang oil price hike. Sinabi pa ni Maranan na hindi na nila kailangan pang maghain ng panibagong petisyon sa LTFRB dahil provisional lamang ang order na ipinalabas ni Chairman Martin Delgra dahil sa pagbaba ng 9 pesos ng minimum fare sa jeep. Itinanggi ni Defense Secretary Delfin Lorenzana na ipinag-utos ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagsasagawa ng back-channel talks sa mga rebeldeng komunista. Narito ang report ni Rosalie Coz. Fake news. Ganito inilarawan ni Defense Secretary Delfin Lorenzana ang ulat na inutusan umano ni Pangulong Rodrigo Duterte si Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB Board Member Avelino Andal na magsagawa ng back-channel talk sa mga rebeldeng komunista. Sa isang pahayag, sinabi ni Secretary Lorenzana na mismong si Pangulong Duterte ang nagsabing hindi nito inutusan si Andal na gawin ito. Kahapon, inihayag ni Andal na inutusan siya ni Pangulong Duterte na makipag-ugnayan sa mga kaliwang grupo para sa isang back-channel talks. Si Andal ay isang aktivista at political detainee noong martial law at dating kasama ng mga kaliwang grupo. Noong 2018, sinuspinde ng pamahalaan ng back-channel talks sa mga rebeldeng komunista dahil nais ng pamahalaan na suriin ang lahat ng kasunduang nilagdaan ng lahat ng administrasyon sa mga kaliwang grupo. Hindi rin kinumpirma ng Malacanang ang patungkol sa back-channel talks, subalit positibo naman ang pananaw ni Presidential Spokesperson Salvador Panelo sa panibagong pagkakataong ito. But what is important to me is if there is one, then the CPP-NP at this time and for a change should listen to the President. And most likely they may finally listen to the urgings of the President. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Masisentro sa pagpapaigting ng ugnayang paekonomiya at agrikultura ng Pilipinas at Sri Lanka ang isasagawang bilateral meeting ng Pangulong Rodrigo Duterte at Sri Lankan President Maithripala Sirisena. Mula sa Malacanang, nasa telepono si Rosalie Coz para sa detalye ng balita. Go ahead, Rosalie. Yes, meron tanghali, Flor. Nasa 5 araw na state visit sa Pilipinas si Sri Lankan President Maithripala Sirisena mula January 15 kahapon, araw ng Martes hanggang January 19, araw ng Sabado. Kagabi, dumating ang delegasyon ng Sri Lankan President sa Ninoy Aquino International Airport. Batay sa Malacanang, ito ang kauna-unahang pagbisita ng isang punong ehekutibo ng Sri Lanka sa bansa sa loob ng 43 taon. Ang pagbisita nito ay sa pamagitan mismo ng imbitasyon ni Pangulong Duterte.
Ngayong araw nakatakda ang pagkikita ng dalawa dito sa Malacanang at sa inaasahang pagpupulong sa sentro sa pagpapaigting ng ugnayang pang-ekonomiya at agrikultura ng dalawang bansa bukod pa sa cultural at people-to-people engagement. Bukod dito, bibisitahin din ni President Cerecena ang Asian Development Bank, International Rice Research Institute sa Los Baños at ang Sri Lankan Community sa Manila. Naitatag ang diplomatic relations ng Pilipinas at Sri Lanka taong 1961. Balik sa floor. Maraming salamat sa iyo, Rosalie Cos, nagulat mula sa Malacanang. Muling binigyang pagkilala ang husay at talento ng mga Filipino music artists sa idinaos na 4th Wish Music Awards sa Smart Araneta Coliseum kagabi. Kabilang sa big winners sa event si Morissette at funk rock trio na 4 of Spades. Narito ang report ni Mon Hoxon. So, wishers, are you ready? Muli na namang niyanig ng talentong Pilipino ang buong Smart Araneta Coliseum sa ginanap na 4th Wish Music Awards kagabi. Sa opening number pa lang ay nag-enjoy ng audience sa medley ng hit songs mula sa The Wishfuls at TNT Boys. Hindi rin nagpahuli ang mga rapper na sina Looney and Ron Henley, Shanty Dope, Al James at Glock 9 sa kanilang performance. Sa kauna-unahang pagkakataon naman ay nag-perform sa Wish Stage ang soul diva na si Jaya. Kasama rin nito si R&B King JR at crooner Jason D. Muntik ako himatayin sa nervyos. I kept telling them na nininervyos ako, but it was so fun. So happy to be in the middle of these two powerful vocalists. Sobrang, I felt so like balanced, you know what I mean? I wasn't so nervous after all. And then they made me groove talaga. At talaga namang we are breaking boundaries ngayong taon dahil sa debut performance ng isang international music artist sa Wish Music Awards. Inawit ni Danish pop soul singer Lucas Graham ang worldwide hit nito na 7 years. Once I was 20 years old, my story got told. I was writing about all the things I saw before me. Once I was 20 years old. I was not expecting a crowd to scream so wildly when I came on, and everyone was singing along. When we walk on stage and appreciate our music, it really touches my heart and it humbles me. Kinilig naman ng mga wishers sa inawit ni na Asia's pop sweetheart Julian San Jose, indie singer, songwriter Moira De La Torre, Soul Supreme KZ Tandingan at Asia's Phoenix Morissette. At syempre, hindi nagpahuli ang funk soul trio na 4th of Spades. Bukod sa star-studded performances ng international at mga local artists, sentro ng Wish Music Awards ang muling pagbibigay pagkilala sa Pinoy talents sa kanilang kontribusyon sa music industry. Big winner muli si Asia's Phoenix Morissette Amon na nakakuha ng 6 na awards, kabilang na ang Wish Artist of the Year, Wish-clusive Ballad Performance of the Year at Wish Pop Song of the Year. And I'm just really, really grateful to Wish for giving us the platform to share our music to so many people around the world. Yeah, thank you so much and congratulations. Kasi syempre, this is all for a good cause. We're all helping out our beneficiaries and our foundations. And I think that's what's really special about the Wish Music Awards. 4 na award naman ang naiuwi ng funk rock trio na 4 of Spades, kabilang na ang Wish-clusive Rock Alternative Performance of the Year at Viral Video of the Year. Ang grupo rin na nakakuha ng kauna-unahang Diamond Wish-clusive Elite Circle Award para sa kanilang Wish-clusive performance ng mundo na umani na ng 103 million and counting na views sa YouTube. Ma-recognize at this
na parang nandito kami sa state na to na nagsisimula pa lang kami na gumawa pa ng music. So parang ngayon, para mas nakaka-inspire gumawa pa ng mas maraming music. 26 na music artist rin na nakatanggap ng Bronze, Silver, Gold at Platinum Elite Awards. Ang Elite Circle ay isang grupo ng mga music artists na nakakuha ng at least 10 million views sa kanilang YouTube videos. Pinagkalooban rin ng Breaking Boundaries Award ang TNT Boys at The Wishfuls dahil sa mga naabot nilang achievement sa larangan ng musika. Lahat ng mga nanalo ay nakatanggap ng 25,000 pesos na cash prize at nagkaroon ng pagkakataon na makatulong sa kanilang napiling charity institution sa pamamagitan ng 100,000 pesos na cash donation. Inanunsyo naman kagabi ng innovator sa likod ng Wish 1075 na si Kuya Daniel Razon ang mga bagong proyekto na aabangan ng mga wishers hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Kabilang dito ang Wishclusive Battle na may participation mula sa mga artists at kanya-kanyang fandom at ang Wishcovery Off-Season na lalahukan ng iba't ibang government agency. Ayon kay Kuya Daniel, lapat ang temang Breaking Boundaries para sa Wish 1075 ngayong taon, gayon din sa mga artists na nasa likod nito. All the world watched in the great anticipation the breaking of the Berlin Wall. The same manner or similarly, all the world watched in awe and admiration your Wishclusives. Saan nyo ginawa? Salamat po sa pagtitiwala at pagbibigay sa amin ng pagkakataon ginawa ninyo sa Wish 1075. For all of us. With God's help, umaasa po kami na mas malayo pa ang ating mararating. With God's help, we hope that we will be hearing all of you and more people not only here in the Philippines but all over the globe whispering Wish 1075. Mon Hokson, UNTV News and Rescue, Quezon City. Tulong muna bago balita! Tinulungan ng UNTV News and Rescue ang lalaking naaksidente sa Tacloban City kagabi. Narito ang report ni Archel Egano. Duguan ang nguso ng 41 anyos na si Ariel de la Vega nang abutan ng UNTV News and Rescue team sa gilid ng kalsada sa Barangay 82 Marasbaras, Tacloban City pasado alas 11 kagabi. Ayon sa biktima, galing sila sa kasiyahan at inaalalayan niya ang kanyang kasama na si Vicente Bayon papauwi dahil hirap na ito sa paglalakad. Bigla na lamang umano silang napatid at napasubsob sa kalsada. Agad namang nilapatan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue si De La Vega upang maampat ang pagdurugo ng kanyang nguso. Galing kami sa loob. Mating namin dito. Tumba na. Pagawat niya, bagsak siya ng dalawa. Tumanggi nang magpadala sa ospital si De La Vega. Archie Ligano, UNTV News and Rescue, Tacloban City. Sinimulan na ang gamitin ng mga tourist police Siargao Island ang 10 fat bike na pinagkaloob ng lokal na pamahalaan ng Siargao del Norte. Pagbabantay sa kalinisan, tututukan ng tourist police. Narito ang ulat ni Raymond Octubre. Aron matutukan ang pagpatuman sa balaod karabot sa pagbawal sa paghugaw-hugaw sa mga tourist destination sa nasod, gimugna sa Philippine National Police ang Tourist Police. Matod pa 2016 gibugna ang Tourist Police sa General Luna, Siargao Island nga sikat sa mga tourist destinations na ginabalik-balikan sama sa Cloud9 surfing area o Boulevard Baywalk. Kaabag niini ang Department of Environment and Natural Resources o Department of Tourism sa pagpatuman sa environmental laws. Ang concern nila is foremost yung ating mga turista. Then mayroon din tayong suporta from the local police. We still have the foot patrols, we still have the mobile patrols aside from itong bike patrol. Subay niini, fat bikes kun mga bisikletang dagko og ligid ang ginagamit karon sa pagpatrolya sa mga tourist police sugod sa buntag hantod sa hapon samtang sa gabi na pod gamiton ang patrol cars. Mao na pagrunda sa tibok kalungsod diri sa tibok lungsod aron na pagsuta o pag-assure sa itong bisita nga safety sila. Gikalipay sab sa pipila ka turista ang presensya sa tourist police sa ilang lugar. It's good.
Tourist police are doing a wonderful job. As a tourist, di ka mahadlok, maglagla. Samtang karong tuiga, plano sa PNP Caraga nga magmugna og tourist police sa tanang tourist destination sa Caraga Region ug awhago ng mga lokal nga panggamahanan nga suportahan kini. Raymond Octubre, UNTV News and Rescue, Butuan City. Sa iba pang balita, 14 na barangay sa bayan ng Bustos, Bulacan ang nagtagisan ng galing sa larangan ng pagluluto ng pusit sa Minasa Festival. Ibibigay sa atin ang detalye ng ulat na yan ni Nestor Torres live. Mayong udto, Nestor. Yes, Janice, magandang tanghali. Tampok dito sa bayan ng Bustos, Bulacan ang Cooking Festival ngayong araw bilang ika-9 na taong selebrasyon ng Minasa Festival. Iba't ibang putahe na lutong pusit na sinahugan ng gulay ang nilawkan ng 14 na barangay dito sa bayan ng Bustos. Ilan sa mga lutong pusit ay ginataan at sinigang na pusit, pusit de pastel at pansit pusit. Ayon kay Jonalyn Ortega Santos, ang libreng nurse ng bayan ng Bustos, malaki ang pakinabang sa pagkain ng pusit dahil mayaman ito sa iodine na pampatalas ng isip. Ito rin ay may taglay na protina na nagpapalakas ng ating kalamnan at kasukasuan. May calcium na pampatibay ng buto at iron na para naman sa ating dugo. At tiyak na pag sinamahan pa ng gulay at prutas, iba yung sustansya ang makakamtan ng pagkain sa pagkain ng pusit. Ang mga makukuha po natin sa pusit, meron po itong iron, iodine at calcium. Calcium po para sa ating mga buto. At siya kapag po ito ay sinamahan po ng mga gulay at prutas, iba yung sustansya po ang ating makakamtan. Ang basihan sa pagpili sa mananalo, ang kanilang orihinal na putahe ng pusit, lasa at presentasyon at pagsunod sa tamang oras at pagsusuot ng maayos na kasuotan. Kaya mahirap lutuin yung pusit kasi yun nga, pagka masyadong matagal mo siya papalambutin, pagka naman sumobra, medyo magiging matigas naman yung ano. Kaya kailangan eksaktong-eksakto lang yung pagpapalambot natin sa pusit. Samantala, matapos ang mahigit 2 oras na paligsahan, tinanghal na kampyon ang Barangay Poblasyon na nagkamit ng 8,000 pesos at plaque. Sinundan naman ito ng Barangay Kamatsilihan na nagkamit naman ng 6,000 pesos habang nakakuha naman ng Barangay Tanawa ng halos 4,000 pesos. At yan ang ating latest live mula dito sa Bustos, Bulacan. Balik sa studio, Janice. Maraming salamat, Nestor Torres. At yan ang ating mga balitang from D. Ako si Janice Enhente, mayong udto. Hindi lang puro parangal ang ipinamahagi sa 4th Wish 1075 Music Awards sa Araneta Coliseum kagabi. Bukod sa awards na nakuha ng mga Filipino artist, ilang charitable institutions rin ang nakatanggap ng cash donations. Narito ang report ni Asher Cadapan Jr. Sa ika-4 na sunod na taon ay ipinakita ng Wish 1075 na hindi lang ito bukal ng mga natatanging inobasyon kundi isang istasyon na may puso sa serbisyo publiko. Dahil kasabay ng pagbibigay parangal sa mga Pilipinong mga awit ng Wish Music Awards na ginanap sa Smart Araneta Coliseum sa Quezon City kagabi, muling nakatanggap ng cash donations ang mga foundation na beneficiary ng mga winning artists. Gaya ni Morissette na nakatanggap ng 3 Wish Awards at 4 na special citation. Bukod sa 25,000 pisong nakuha ni Morissette sa bawat Wish Award, makatatanggap din ng tig 100,000 pisong cash donation ang chosen beneficiary nito na Maricel Children's World Foundation Incorporated. There's really no other award giving body like it. Kasi syempre yun nga, we're giving back. At the same time, parang ayun, sobrang nakaka-happy kasi we are recognized as artists and the hard work we do. At the same time, we get to help out. And yun dito ko lang po narinig yun. And I'm very, very happy to be a part of the Wish family po talaga. Big winner din ang beneficiary ng grupong 4 of Spades na Philippine Assistance for Hydrocephalus Victims na makakatanggap ng 200,000 pesos dahil sa 2 awards na nakuha ng Funk Rock Trio. I think this is the very first award-giving body na nagbibigay ng cash along with the awards. So it's a very good idea that di lang kami yung nakakatanggap ng blessings pero kasama din yung mga beneficiaries ng mga artists na nandito.
Ilan pa sa mga charitable institutions na makakatanggap ng cash donation mula sa Wish 1075, ang Verlaine Foundation Incorporated, a Home for the Angels Crisis Home for Abandoned Babies Foundation Incorporated, Kite Foundation Incorporated, Children's Rehabilitation Center, Bethany House Santo Niño Orphanage Incorporated, Willing Hearts Orphanage Incorporated, at Children's Mission Philippines Hills of Grace Foundation Incorporated. Very thankful kasi aside from the trophy na hindi mababayaran ng salapi, we get to help people who need, like for example, may 100,000, sobrang laki na nun eh. Ang daming bata na mapapakain nun, daming bata na ang mabibigyan ng school supplies, 'di ba? So sobrang thankful na hindi lang ito. Kumbaga mas importante nga yun eh, parang mas mabigat sa puso ko yung award na yun eh, yung makatulong ka sa kapwa mo just by singing. Hanga naman ang mga first-time guests sa Wish Music Awards sa konsepto nito tulad ng British YouTube reactor na si Dan Evans. I think it's an amazing idea. I don't think there's enough events like this where people give so generously to charity, so I think Wish are doing an amazing job. Umaasa naman si Kuya Daniel Razon na malaki ang maitutulong sa mga chosen beneficiaries ng natanggap na cash donations. Iba-iba lang ang mukha, pero ang ating intent and ang ating ultimate goal ay makapag-extend ng tulong sa lahat ng pwede nating maabot na matulungan sa iba't ibang mga pamamaraan. And kung meron tayong UNTV Cup, sa pamamagitan ng basketball, nakakaabot tayo ng mga charity doon sa ating mga kapwa-taong nangangailangan. Ito ay sa pamamagitan naman ng music na natutulungan na natin yung ating mga OPM artists na ipakita yung kanilang mga talento. At the same time ay may pagpatuloy yung ating advokasya na makagawa ng kabutihan sa lahat ng mga tao, regardless of race, regardless of affiliation, regardless ng kanilang mga belief. Ang sa atin ay yung nangangailangan ay gusto nating maabot. Sa kabuuan, mula nang nagsimula ang Wish Music Awards ay nakapagbigay na ito ng kabuuang 7.125 million pesos sa mga nanalong OPM artist at kanilang mga napiling beneficiary. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue, Quezon City. Inilunsad na ang ikatlong Wish Bus kasabay ng 2019 Wish Music Awards kagabi. Ito ang iikot sa iba't ibang probinsya sa bansa upang makaabot sa mas maraming music lovers na mga original Filipino music o OPM. Narito ang report ni Grace Casin. Aarangkada na ngayong taon sa iba't ibang probinsya ang ikatlong Wish Bus. Kasabay ng 2019 Wish Awards kagabi, formal na itong ipinakita sa publiko. At gaya ng dalawang naunang Wish Bus, high-tech at state-of-the-art din ang mga equipment na nasa loob nito na makapagbabato ng live video and audio broadcast. They've been watching all of you guys live on these magnificent LED screens. And the best part about the screens is when this gentleman looks back at me, is that we didn't buy one screen. We bought 3. So there's one on this side. There's my Wish Pass on my butt. Oh my goodness, I didn't even get ready for that. Now, we have one on that side. Say hello to the drone driver. He flies the drone. What's up, man? Behind, we have Mr. Gary V, because we have another screen at the back. So when you're in traffic and you're behind us, you won't be so mad. We have one more screen, exactly the same, on the opposite end. Because look at this, it's so much bigger. It's like, I don't know, a bigger bus, I guess. Now, we're gonna go inside. Nakakapag-record din ito ng high-quality Wish-exclusive videos na dapat abangan ng mga wisher. Dude, it's so much better. When the lights go off, I don't have to show you. There's a brand new LED stream on top. It's crazy. I don't know how to explain that. It's gonna be great. Ito ang maghahatid ng original Filipino music sa iba't ibang probinsya sa bansa sa mas exciting at makabagong pamamaraan. Sa pamamagitan nito ay layon din ng Wish 1075 na magdiskubre ng mas maraming local talents.
Nagkaroon naman ng pagkakataon si Philippine Prince of R&B at Wish Covery host Chris Lawrence bilang unang artist na nakapag-perform sa ikatlong Wish Bus. Ang mga wisher, excited naman nang matunghayan ang bagong Wish Bus. Ngayon lang po talaga nakakita ng ganito. Yung sa Wish Bus na mayroong mga live talaga siya na mga artists. Naiiba talaga siya sa lahat kasi bihira lang yung ganitong katulad ng may bus na may live na kumakanta. Gusto namin yung playlist nila, lagi pinapatugtog na sakyan. Sa iconic Wish Bus, ibinabahagi ng mga Filipino at foreign artists ang kanilang mga talento sa pag-awit sa pamamagitan ng kanilang Wish-clusive performances na talaga namang patok hindi lang sa Pilipinas kundi maging sa labas ng bansa. Gaya ng Wish-clusive video ng Four of Spades sa Wish na kauna-unahang Pinoy music video na nakakuha ng mahigit 100 million views sa YouTube. Gusto natin pong mas marami pa tayong maisakay sa ating Wish Bus at mapanood sa buong mundo. Makita ang talento ng Pilipino na ito'y isang talentong maipagmamalaki kahit saan man tayo makarating. Hindi lang sa Pilipinas naghahatid ng saya ang Wish Bus dahil nagkaroon na rin ng Wish Bus sa Hollywood. Ang Wish 1075 ay ang #1 YouTube channel sa bansa na mayroon ng 4.3 and counting million subscribers at 1.5 billion accumulated views. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Philippines.